Nagpakumbaba ka-coffee si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayong araw po ng pagdiriwang ng araw ng kamatayan ng dati pong senador na si Ninoy Aquino ka-coffee, no. Ang ganda ng mensahe ni PBBM dito at nananawagan ito ng pagkakaisa, no. Tama na yung political divide. Tama na yung pagkakagulo natin, pag-aaway-away o hindi pagkakasundo dahil magkakaiba tayo ng political belief. Actually, hindi inaasahan ng taong bayan ito itong mensahe ni PBBM, no. Actually, lalo na ng uh, mga Dinoy supporters, no, hindi nila in-expect yung na ganito yung magiging mensahe ng ating presidente. Ang ganda ng message ka-coffee ni PBBM dito at malaking call to action ito ka-coffee, no. Parang let's work together para maabot natin yung para sa nakararaming mga Pilipino. Yan yung pinakamensahe dito. On Ninoy Aquino Day, Marcos calls for unity. Let us transcend political barriers. Oy, tama na yan. Iwanan na natin sa nakaraan itong mga political barriers na ito at let's work together para maabot natin yung pangkalahatan o yung papabor sa lahat na mga desisyon at mga programa. Sa balitang ito ka-coffee ng Philippine Daily Inquirer, basahin natin. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. wants to transcend political barriers for Ninoy Aquino Day. Lagpasan na natin yan ka-coffee, kalimutan na natin itong mga political barriers, no, mahirap din kalimutan ka-coffee, no, pero at least irespeto siguro yung opinion ng bawat isa, mga political belief ng bawat isa. In short, wag na natin pag-awayan kung sino ang pinakamagaling at sino ang pinaka hindi marunong mamahala. Aquino had been the leader of the opposition during the term of Marcos Jr.'s father, late dictator. No? Sabi ni Inquirer, ha? Andi dito pa rin yung term na dictator ni Philippine Daily Inquirer, Ferdinand Marcos Sr. Sa ibang newspaper, di na natin nababasa itong termino na ito. Sa Manila Bulletin, sa pag-monitor natin, di na natin naririnig yan. Sa GMA, bibihira na rin natin marinig itong term na dictator. Pero si Inquirer, hindi pa rin nawawala. In 1983, Aquino was killed upon his return from exile, which many believe to be the turning point in Marcos's rule. Despite the failed political rivalry between the Marcoses and the Aquinos, the president seemed to praise the martyred Ninoy Aquino. Ayan ka-coffee. Halos pinuri ka-coffee ni Pangulong Bongbong Marcos si Ninoy Aquino dahil sa kanya mga ginawa during the previous period. And I quote the president, I stand united with all Filipinos worldwide in commemorating Ninoy Aquino Day. Ito yung hindi nila in-expect na sasabihin ng presidente. I stand united with all Filipinos worldwide in commemorating Ninoy Aquino Day. Kaisa po ako ng sambayan ng Pilipino sa paggunita sa araw po ni Ninoy Aquino. O sino mag-expect na gagawin niya ng ating presidente? By standing for his beliefs and fighting for battles he deemed right, he became an example of relentlessness and resolve for many Filipinos, said Marcos in a message. Kung ano yung sa tingin niyang tama, ipinaglalaban niya. Hindi basta-basta siya masisway sa kanyang ipinaglalaban. For most of his message, Marcos focused on how to move past differences. In our resolute quest for a more united, ang lalim ng mensahe ito, in our resolute quest for a more united and prosperous Philippines, sa atin pong hangarin, sa atin pong laban para maabot ang mayamang Pilipinas o maunlad na Pilipinas, let us transcend political barriers that hamper us from securing the comprehensive welfare and advancement of our beloved people. Kumbaga, lagpasan natin, iwanan natin ka-coffee itong political divide na ito at hindi natin pagkakasundo o pagdidebate natin sa mga political issues dahil ito ay nakapipigil sa pag-abot natin ng magandang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, no, ng mamamayang Pilipino. In short, hindi nakatutulong para sa pag-unlad ng Pilipinas, hindi nakatutulong itong political barriers na ito sa pag-usad o pag-unlad ng ating bansa. At sana nagpasan na natin yan. Yan yung panawagan dito ni President Bongbong Marcos. According to Marcos, the common love for nation must create an environment for empathy, compassion, and dialogue. Exactly. Together, let us develop a Philippines grounded in reason and fortitude, where the boundaries of our personal biases fade and the welfare of all became our priority. Tingnan natin yung ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Yan ang bigyan natin ng prioridad. Hindi lang ang kapakanan ng isang grupo, hindi lang ang kapakanan ng isang political group or ng ilang individual, kundi ang kapakanan ng nakararami.
As we take measured yet realistic strides towards progress, let us allow our indomitable spirit to drive us to uplift every Filipino and build an inclusive and more progressive Philippines. Magagaling tayong mga Pilipino ka-coffee. Sana magamit natin itong galing natin para maiangat yung buhay ng mga Pilipino at mapaunlad natin ang Pilipinas. I wish everyone a meaningful remembrance. Decades later, the death of Aquino, as well as the who masterminded it, had been shrouded with mystery. After the killing, Marcos Sr. had ordered a fact-finding mission to search for the mastermind behind Aquino's death, with the year-long efforts that came after. In fairness, maganda yung mensahe ni PBBM dito ha. Actually, unexpected itong mensahe na ito. Kaya ako kanina, ng umaga pa lang, naghihintay na ako ng magiging mensahe ng ating presidente dito or paano ba i-handle ni Pangulong Bongbong Marcos itong selebrasyon na ito. Siyempre, ang iba sinasabi, wala na, hindi na ipagdiriwang, kakalimutan na lang itong Ninoy Aquino Day. Though yung ilang grupo, nagsagawa pa rin naman ito ng misa at kinomemorate pa rin nila ito at nakatutuwa na si PBBM ay nagpakita pa rin po ng pagpapakumbaba despite the situation, no, na siya na mismo nagpakumbaba dito at nagbigay ng pagbati para sa selebrasyon ng Ninoy Aquino Day. Oy, thank you Mr. President dito. At least na-please yung iba, no? Tama, unity ang kanyang mensahe. Jersky Maguan, good PM sir, baiba lang po, wala talagang chance maging sundalo ang mga single mom. Jersky, unfortunately po ay hindi pa po inaalaw yan as of the moment, ka-coffee, no? Ernia Simbulan, kakanin din, pero meron po pa rin nagbibigay ng negative sa message na PBBM, lalo na yung mga ibang DDS, at least ang mga yellows ay tahimik dyan. Actually, ganda nga ng message pero yes, hindi mo naman mapi-please siya dahil magkakaiba naman tayo ng way of comprehension, no? O paraan ng pag-intindi sa mga bagay-bagay at sa mensahe. So, sige, kung paano nyo ini-interpret yan, pero ako, ang interpretasyon ko dito, positibo ito ka-coffee, nananawagan ito ng unity, nananawagan ito ng pagkakaisa dahil nagkaroon talaga ng political divide, parang A or B ka, black or white ka, pinapili ka. Ang tendency, di na umunlad ng Pilipinas, natenga na tayo sa gano'ng umusapin, di na tayo umusad. At ayaw natin mangyari. And ayaw din ng presidente natin na matenga tayo dyan. Kaya nga mag-transcend tayo sa political barriers para maabot natin ang comprehensive welfare at ang progressive Philippines. Di ba? Malinaw yung gustong sabihin dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan, dineclare pa nga holiday. Exactly, no? Ninoy Aquino Day, holiday August 21. Actually, pag-alala talaga ka-coffee. Siyempre, mas lalaming tataas ang kilay kapag binawi mo itong declaration ng holiday. Hindi kasi nagtatanim ng galit at puot si PBBM sa kanyang pamilya at bukas ang loob niya sa pagkakaroon ng pagkakaisa para sa kapayapaan at pag-unlad ng bansa. Mabait ang ating presidente. Ka-coffee, nakakalungkot ang mga pangyayari. Wala na tayong magagawa sa mga born before 1990. Nilaso na sila ng mga Corey's book, yung mga born 1950 to 1989 ay hanggang ngayon ay tulog pa rin. Hindi naman lahat engineer, no? Kasi ako 1991 ako eh. Siguro nasa boundary tayo ka-coffee, no? Pero syempre nakakaintindi rin naman tayo. Paano ba naging bayani yang Aquino na yan? Oy, lumaban ba yan sa gyera? Sabi ni Renato Villases. So, pass tayo dyan sa topic na yan ka-coffee. Sabi pa nga ni PBBM, let's move on, let's transcend beyond political barriers. Anyway, thank you Mr. President sa magandang mensahe na ito. Kahit pa paano marami ang naligayahan na mga supporters at followers ng mga Aquino, no? At least kahit pa paano ay nagbigay ito ng liwanag, no, ngayong araw na ito ka-coffee. Paano kaya bawal ba? Huwag mo ma-issue-issue. Yung mga hindi minamasama itong mensahe ni PBBM, abay kawalan nila yan ka-coffee. Sige, hayaan natin sila. Bahala kayo dyan kung paano nyo interpret ito ka-coffee. Pero para sa amin, maganda yung mensahe ng ating presidente. Sir Nailib Anyes, shoutout po sa inyo kay Wilma Cortez, kay Chuming Ku, Mr. Kang, happy viewing po sa inyo, kay Nida Javier Batalya, shoutout po sa inyo, nakikinig lahat nasa Facebook. Happy viewing sa inyo ka-coffee. At kung hindi ka pa naka-follow ka-coffee sa Facebook or hindi ka pa naka-like sa ating Facebook page ang ka-coffee, i-click lang po. Libre yan, walang bayad dyan ka-coffee. At kung nasa YouTube naman po kayo, i-click lang po ang subscribe. Yan sa YouTube ka-coffee. Okay, ka-coffee ha.
Ang ating merchandise, ka-coffee merchandise, available na po ito. Kung interested po kayo, message nyo lang po ako sa Facebook. Ang ating ka-coffee yan, mas masarap ang may ka-coffee. At sa likod yan, ka-coffee, customize yung pangalan, no? Halimbawa, pangalan mo Joey, pangalan mo Mark, pangalan mo Bianca, customize yung nasa likod, no? Mababago mo yan kung anong gusto mong pangalan. Or kung ayaw mo naman ilagyan ng pangalan, pwedeng lagyan na lang yan ng ka-coffee. Pero may option kayo na lagyan ng pangalan niya. Ka-coffee, bumabagyo. Uy, saan to, ma'am? Ka-coffee, bumabagyo dito sa sama ng panahon, grabe. Uy, ingat kayo dyan, ma'am, ha? Oo nga, nabalitaan ko yung ka-coffee. Ingat po kayo dyan. Oy, Kimi, happy viewing sa inyo. At sa mga binabagyo ngayon at medyo masama ang panahon, mag-iingat po kayo. At kung hindi naman kinakailangan lumabas, manatili muna tayo sa ating tahanan. At syempre, importante din na well-informed tayo sa mga balita, sa mga nangyayari po within your area, no, para alam ninyo mamaya may mga forced evacuation na kinakailangan o may mas parating na mas malakas pa po na masamang panahon or kung ano man, dapat updated ka, coffee. Charge na mga cellphone, mga importanteng bagay na dapat po meron po kayo. Syempre, kung may stock kayo ng pagkain, and I suppose before na mangyari itong bagyo ay dapat naka-ready na po yung ating emergency kit, yung emergency food natin for emergency situations ready na. Dito sa Las Vegas, first time po naka-experience dito. Uy, ingat kayo dyan, ma'am, Las Vegas na po. At yung ibang bansa kasi hindi pa ganoon ka-experience, no, pagdating sa mga sakunaan. Like sa Pilipinas, medyo sanay na tayo, no, kasi imagine sa isang taon 22 na bagyo ang tumatama sa atin. Kumbaga alam na natin what to do on this kind of situation. Pero ibang bansa kasi hindi pa masyadong sanay sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ingat po kayo, ha, Ma'am Edith Purpura, at sa lahat po ng mga taga Estados Unidos, at kung nasaan man po kayo na medyo nakararanas ng sama ng panahon, abay, ingat po, doble ingat po sa inyo. Ako'y magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. It's already 9:58 po ng gabi, Lunes po ng gabi, holiday, bukas, pasok na naman tayo hanggang Webes, at holiday ulit pagdating po ng Friday. Hoy, maraming salamat sa pagsama sa akin, ka-coffee. Alam mo ba, ka-coffee, kung saan makabili ng ticket ng FIBA? Hoy, malapit lang sa amin ang Bukawi Arena. Naku, wala akong idea dyan, ka-coffee, ha, Ma'am Jenny. Try po natin check sa Google, no? Good evening, sir. Ka-coffee. Oy, Solid Marcos mula 1972 hanggang 2003. Si Ma'am Nida Javier Batalla. Thank you, ma'am. Happy viewing sa inyo. Yes, good night, Ma'am Edith Purpura. Good night po sa lahat na nakatutok sa atin. Ingat po kayo, ka-coffee. Paalam po sa inyo. And good night, bye-bye. Thank you.